Ayun, magandang araw po. Ako po si RJ, Technical Assistant ng Bionova Precision Breeding. Bale, this year, pang-anim na taon ko lang nagtatrabaho dito sa Bionova. Ang pinaka nagustuhan ko dito sa trabaho ko sa Bionova is yung trabaho mismo kasi very unique siya. Hindi kami nag-i-stay sa isang farm. From Luzon hanggang Mindanao yung pinupuntahan namin. Pero ang pinaka nagustuhan ko siya talaga ay yung makita yung mga farm na nag improve. Kasi kagaya dito sa Victa, 5 years ago, 6 years ago, hindi pa ganito kalaki yung operation nila. Hindi pa ganito kalalaki yung mga baka nila. So nakita natin yung improvement through the years. Kagaya rin sa ibang farm, from starting farm, kagaya kay EJ, dun sa RD Ranch, from scratch talaga, nagabayan natin sila at ngayon, nag-start na sila ng breeding season. Ang napansin namin, yung madalas na akala ng karamihan na magbabaka dito sa Pilipinas is yung mapapabuntis mo yung baka pag nahiwalay mo pa yung anak niya. Which is napakatagal nun. Pero in fact, yung baka natin, 45 days after niya manganak, pwede natin agad siyang isubject sa fixed time artificial insemination para mapagbuntis ulit at manganak ulit siya next year na the same schedule. So, hindi natin kailangan maghintay ng 7 months, 8 months para mahiwalay yung anak niya bago siya mapagbuntis. Ang isa pa niyan is yung, kasi nakikita namin sa pag-iikot natin, yung pagtuturok ng prostaglandin or PGF2 alpha sa baka is synchronization na raw, which is hindi. Actually, yung pagtuturok ng PGF2 alpha or prostaglandin or Rutilize, yun yung tinatawag nating induction of heat lang yon. So hindi siya synchronized heat. So induction of heat, anyway, pag nagturok ka doon, kung meron siyang corpus luteum, kasi gagana lang yung prostaglandin kung merong corpus luteum or CL yung baka. Kung walang corpus luteum yung baka, hindi gagana yung hormone na yon. Kung may corpus luteum o CL at turukan natin siya ng prostaglandin, mag-hit siya 2 to 4 days pa. Pwedeng 3 to 7 days pa. So, magdidetect ka pa rin ng heat, hindi siya synchronized. So, yung prostaglandin, na pagtuturok ng prostaglandin, hindi siya synchronization. Yun yung isa sa maling akala ng technician actually, tsaka ng farms. So, sa lahat na gusto magsimula ng pagbabaka, ng cattle farming, inimbita namin kayo kasi actually kokonti pa lang yung mga commercial farms. 95% ng mga baka dito sa Pilipinas ay mula sa backyard. So 5% lamang yung mga commercial farms, kagaya dito sa Victa. So kung iniimbitahan namin kayo na magsimula ng farms kung meron kayong lupa, at least 2 hectares, 3 hectares, pwede tayo magsimula ng bakahan. In the future, kung sakaling gusto nating mag-expand or lumago, actually doon naman tutungo yung pagbabaka sa paglago. So, pwede tayo mag-expand ng capacity ng farm. Okay, so kung gusto niyo ng idea kung paano mag-start ng bakahan ng cattle farm sa tamang paraan, mag-message lamang kayo sa Bionova page. Message niyo si Allison, lagi siyang nakatutok doon sa page namin.